Magandang araw mga kabaro at mga kapanalig. Ako si Sonia P. Soto na nagsasabing hindi magkakaroon ng pagkapantay-pantay ang lalaki at babae sa ating lipunan kung hindi tayo kikilos. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa So to Speak. Nitong buwan ng Mayo, maraming okasyon ang dumaan. Mayo 1 ng ating gunitain ang dakilang araw ng mga manggagawa sa buong daigdig na lalo't kilala sa tawag na Labor Day. Kapag Labor Day, nagpupugay tayo sa kasipagan at sakripisyo ng lahat ng manggagawa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Naging pagkakataon din ito upang isiwalat ng mga unyon at samahan ng mga manggagawa ang kanilang kahilingan at inaasahan sa mga kapitalista at pamahalaan. Matapos ang Labor Day, ginunita naman natin ang Mother's Day. Pinugaya naman natin at ipinagdiwang ang pambihirang papel ng mga nanay na tinatawag nating ilaw ng tahanan. Nitong Mother's Day, upang mapasalamatan ang natatanging pagmamahal at sakripisyo na kanilang ibinahagi sa ating mga buhay. Kaya naman para sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga hamon at issue na kinakaharap ng mga manggagawang kababaihan o mga ina ng tahanan na kumakayod sa loob at labas ng bahay. At syempre, isang espesyal na panauhin ng ating mga kasama upang talakayin ang paksang ito. Siya ay isang aktibong miyembro ng samahan ng mga manggagawa at kababaihan sa lalawigan ng Bataan. Ang ating panauhin ay kalihim ng alyansa ng mga manggagawa sa naturang probinsya, ang alyansa ng manggagawa sa Bataan, ang Bataan Alliance of Labor Associations o AMBABALA. Siya rin ang tumatayong tagapangulo ng women's organization na Kabaro o ang Kababaihang Bataenyo para sa kalikasan, karapatan at pagbabago. I-welcome po natin sa ating programa para sa isang paksang malapit sa puso ng mga kababaihan, ang aking kaibigan, walang iba kundi si Emily Fajardo. Hello Milay, magandang araw sa iyo. Magandang araw din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa ating programa. At salamat Milay, nagpaunlak ka sa aming imbitasyon sa iyo. Alam ko medyo busy ka. Pero yun nga, kailangan natin pag-usapan ang napakahalagang paksang ito na malapit sa puso ng kababaihan. At bago yon, siguro mainam kung panoorin muna natin itong VTR kaugnay ng isang survey na lumabas. Sa bawat araw ng kanilang pagharap sa laban ng buhay, sabay nilang ginagampanan ng mga profesional na tungkulin at ang pag-aaruga sa kanilang pamilya. Ang kanilang angking lakas at pagmamahal bilang mga ilaw at gabay sa loob at labas ng tahanan ay talaga namang hindi matatawaran. Ngunit sa kabila ng hamon, 6 sa bawat 10 inang nagtatrabaho ay patuloy na nagsisikap na balansehin ang trabaho at pamilya. Sa kabila ng kanilang mga tungkulin sa trabaho, 40% rin ng mga nanay sa bansa ang nagsasabing bit-bit nila ang mas mabigat na responsibilidad sa tahanan kaysa sa kanilang mga asawa. Habang 26% ang nagsasabing sila lamang ang may kabuuang pasa ng responsibilidad sa trabaho at pamilya. Sila ang mga babae na higit na nangangailangan ng suporta mula sa kanilang mga mahal sa buhay, sa komunidad, at mula sa pamahalaan. Sa ating pagtalakay sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan dito sa So to Speak, alamin natin kung anong klaseng suporta at mga inisyatibo ang kakailanganin ng mga manggagawang ina tungo sa isang mas makatarungan at pantay na lipunan para sa kababaihan. O ayun, Milay, pareho nating napanood yung ipinakita na nauukol sa isang survey na ginawa ng Southeast Asian Market Research at data analytics company na Milieu Insight. 6 daw sa bawat 10 kababaihan na nagtatrabaho dito sa Pilipinas ang nahihirapan na balansehin ang kanilang profesional at pampamilyang buhay. Okay.
Pero bago tayo mag-zero in dito sa usapin na ito, Milay, maganda siguro na pag-usapan muna natin yung pangkalatang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa. Kasi alam naman natin na kung manggagawa ka, kahit babae o lalaki, pareho kayong apektado ng mga Yes. patakaran, hindi ba, ng ating pamahalaan at yung mga kalakaran, lalo na dun sa mababang pasahod. Hindi ba? Tsaka Yes, yung hindi mahusay na kalagayan sa paggawa, yung working condition. Hindi ba? So siguro bago tayo mag-zero in dun sa particular na kalagayan ng kababaihan, lalo na ng mga ina ng tahanan na manggagawa rin, pag-usapan muna natin yung pangkalahatan na kasamang Milay. Ano ba ang estado nitong panawagan para sa pagdagdag sahod? Ano bang sabi ng DOLE? Ano bang sabi ni Presidente Bongbong Marcos kaugnay nitong mga nakaraang Mayo 1 at subsequently after? Kasi ilang weeks na, 2 weeks na ang lumipas, wala pa akong masyadong naririnig na mga depenidong mga desisyon kaugnay ng panawagan sa dagdag sahod ng manggagawang Pilipino. Bago yung pong May 1, ang kampanya na talaga ng Workers for People's Liberation ay yung family living wage o yung nakabubuhay na sahod. At bakit po siya nakabubuhay na sahod? Dahil yung pong kinikita ngayon na sahod ng mga manggagawang Pilipino na kung saan ay nakahati pa po yun, Ma'am Sonia, sa usapin ng regional wage. So, ibig sabihin, iba-iba pa na amount ng sahod ng mga manggagawa. Kung sa NCR, 610. Kung dito sa Central Luzon, dito sa atin, ay 500 pesos a day ang sahod. Ito ay dahil mula nung nakaraang taon, yung usapin ng yung inflation rate na kung saan sinasabi na doon na ang ating sahod o ang sahod ng mga manggagawa ay hindi na halos makaagapay dun sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pilipinas. Meron nga pong study na kung saan ang sahod na 610 sa kabuuan ngayon, kung iyong ikukumpara nung 2018 ay nasa presyo lang siya ng 380 pesos. Kaya kung makikita mo doon, yung sinasahod na 610 ay mababa siya dahil dun sa yung capacity to buy nung sahod ng mga manggagawa ay hindi na siya ganun kalaki. Bagkus ay bumaba pa siya at nakakumpara lang siya sa sahod nung 2018, yung 380 na sahod nung 2018. So, may mga ganong mga pag-aaral na sinasabi na marapat na talagang magbigay ng dagdag na sahod. Ang mga pinag-uusapan na nga lang ngayon, magkano nga ba? Pero So, sa kailan amin po ba? yan, Kasamang Milay, kailan ba ang pinakahuling adjustment o pagtaas ng minimum wage sa ating bansa? Napakatagal ng panahon, hindi ba? yung pong kung sa pag-usapan po natin yung bigay po ng dagdag na sahod sa minimum wage, kung dito sa Central Luzon, ay nung last year po, nagbigay naman po sila ng aumento ng sahod na mula sa 460 naging 500 na. So nagbigay ng aumento na 40 pesos nung last year, October. So yung pong sa NCR po yata, last June, pero po yun, kung kahit computein mo po talaga yun, mababa pa kumpara dun sa inflation rate. Oo nga, nasabi mo nga na pag tinignan natin ang aktual na halaga ng 610 pesos kung NCR tayo nag-uusap, of course, Central Luzon ang pinag-uusapan natin na higit na mas mababa ng 110 pesos, hindi ba? 110. Oo, ang baba. 110. O, sabihin mo na dun sa 610 na pinag-uusapan natin na NCR ang reference natin, hindi ba? 380 kamo yung aktual na halaga o yung tunay na halaga ng 610, tama ba? Oo. Kanino galing yung computation o yung, hindi ba sa pamahalaan din naman galing yon? Opo, yan po kasi yung, ang pagkakaalam ko po, mayroon pong study, based din po yata yan sa mga research na ginawa ng National Economic Development Authority natin, na kung saan siya yung naglalabas ng mga statistic at mga computation, particular po sa sahod.
So, wala pa bang balita? Wala pa ba kayong nauulinigan? Wala pa bang nakarating sa inyo na o wala ba kayong mga kausap mga sa Kongreso halimbawa na at sa iba pang mga at sa Malacanang wala pa bang paabot sa inyo na may magaganap na paggalaw o pagtaas ng halaga ng sahod? Actually po sa mga kausap po nating mga senador at mga kongresista, parang natabunan na daw po yata, hindi na masyadong pinag-uusapan ngayon sa Senate at Congress yung additional na increase na 100 pesos, yung pong yung una pong sinasabi yun pong pinag-uusapan sa Senate at Congress natin. At wala po kaming balita, even DOLE. Actually po, ang sabi po ng ibang mga taga-Department of Labor po, baka daw po maraming magsara pagka nagbigay ng dagdag na sahod na 100 pesos. Yun po yung sabi ng Department of Labor. Kaya Baka daw marami magsara. tingin natin ay hindi ganun kaseryoso at kaporsigido ang Department of Labor and even po yung ating Pangulo para sa additional na increase ng mga manggagawang Pilipino. Pero hindi ba wala ba kayong pagtingin na parang lagi na lang itong pinantatakot? Itong pag nagtaas ng sahod sa mga manggagawa magsasara? Opo, ito po yung lagi nilang ginagamit na panakot. Pero may mga pag-aaral din po na halos 0.5% lang kapag ka nagbigay ng dagdag na sahod na 100 pesos ang mga kumpanya, meron lang 5% na mawawala sa kita. Sa kita po yun, sa kita ng kumpanya. So 5% lang yung matatanggal kapag nagbinigyan niya lahat ng mga manggagawa niya ng 100 pesos. Ito po yung pang-debunk na natin doon sa sinasabi nga ng gobyerno at ng DOLE na maraming posibleng magsara na kumpanya. Kasi po even pagkatapos po ng pandemic, isa lang po yun pala. Pangalawa po yung pagkatapos po ng pandemic, marami pong mga study din na lumaki pa nga ang kita ng mga malalaking korporasyon sa panahon ng pandemic. So, ito po yung ilan sa mga pang-argumento natin sa usapin ng magsasara nga ba siya kung magbibigay siya ng 100 pesos. Ito yung mga malalaking kumpanya kamo. Although may epekto naman Opo. talaga yung pandemic sa mga maliliit na kumpanya. Opo. Oo. Ngayon, mag-zero in naman tayo sa kalagayan ng mga kababayang manggagawa kasi basically itong ating programa, yung so to speak, talagang nakatutok siya sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. Kanya lang, sinimulan natin dun sa backdrop na yon, pagkat alam naman natin, hindi lang naman ang kababaihang manggagawang apektado ng mababang pasahod at saka yung poor working conditions. Alam naman natin na apektado din ang kalalakihan. Pero siyempre, Yes po. may mga specific na mga issues, usapin, na partikular lang talaga sa kababaihang manggagawa. So yun yung gusto kong puntahan natin kasamang Milay. Meron pa rin bang gender pay gap? Meron pa bang pagkakaiba sa pagitan ng sweldo ng mga kalalakihan sa parehong posisyon sa kasalukuyan? Kung sa usapin po yan ng mga manggagawa dun sa mga low value added na mga korporasyon o company dito po sa atin, yung pong mga nagmamanufacture, lahat po kasi ngayon nakakaranas na ng ang kanilang sahod ay minimum wage, nakatali po tayo sa minimum wage. Pero kung pag-uusapan po natin dun sa usapin naman ng mga highly skills, katulad po dito sa Bataan, marami pong mga planta ng kuryente, refinery at iba pa po, ay malaking usapin pa rin po ang gender gap. Kasi po mostly sa operation po kasi na kung saan nandun ang mga matataas ang sahod, andun pa rin po ang karamihan ay dominante ng bilang ng mga manggagawang kalalakihan. So,
Mostly po kasi kapag sa babae, madalas po kahit po nakatapos ka ng engineer o mechanical engineer o ano pa man po dun sa mga skills, mostly po nasa office ang mga ganitong mga trabaho at ang nasa operation po ay karamihan po ay kalalakihan. Ito po yung mga aktual na mga study na natin sa ano po sa mga power plants na nakatayo po dito sa Bataan po. Malaki ba ang diferensya, kasamang Bilay? Naintindihan ko na sa mga pag-aaral talagang lumilitaw nga na nasa opisina, no? Yung mga trabahong pambabae daw. Kasi panlalaki daw yung mga trabaho sa operation. Halimbawa, Operation, sa engineering, opo. halimbawa, di ba? Oo. Medyo malaki po kasi ang admin ano lang po ay nasa 25,000 ang starting pagka admin office work ka po. Pag nasa operation ka pa po, ang unang ang starting na salary mo ay nasa 40 to 45,000. So kung sa mga ganyan pong mga industriya, malaki po ang pagitan ng sahod talaga ng mga manggagawang. Kahit pareho kayo ng course na tinapos. Kaya lang magkakaiba nga po dahil sa office at saka po dun sa operation. Kasamang Bilay, kumusta naman ang itong mga benepisyo? Pagba-benepisyo, kasi okay, nakita na natin yung gender pay gap. Totoo, Opo. isang realidad, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw mula sa sariling yung pag-aaral at sariling karanasan, lalo na sa mga power plants diyan sa Bataan, na malaki talaga yung usapin ng gender pay gap. Kahit na sabihin mo na pare-parehong mga inhinyero yan, yung mga inhinyerong babae nasa opisina, inhinyerong lalaki nasa operation. Dun sa tinatawag na trabahong panlalaki. Kasi yung trabahong opisina, trabahong pambabae daw yan. Pambabae Na ating daw, kino-question, hindi ba? Hindi tayo payag dyan sa ganyang klaseng division o segregation Opo. o pagtatalaga ng mga trabahong pambabae kuno at panlalaki kuno. Okay. Pagdating naman sa mga benefits, papaano naman? Kung sa mga benepisyo naman po, kakapareho naman sila. Ang kaibahan lang kapag yung sa babae, meron po tayong maternity. Pero sa usapin po ng mga sickness at saka ilang mga maternities at iba pang leaves, halos magkakapareho lang naman po kung sa usapin po yan ng labor standard kung dito sa atin hanggang dun po sa mga low value added na mga corporation. Hindi naman na po masyadong malayo kasi kailangan mag-comply sa labor standard eh. Oo. Pero kasamang Milay, kasi meron tayong tinatawag na Magna Carta for women. Ay, o ayan po. Magna Carta. Sa Yan Magna po. Carta kasi ang linaw-linaw doon na isa sa mga benepisyong dapat tinatanggap ng mga manggagawang kababaihan, empleyadong kababaihan o sino mang kababaihan nagtatrabaho sa anumang linya ng trabaho, industriya, dapat sila ay meron ng tinatawag na reproductive health benefits, hindi po. ba? Oo. Isa po Kumusta yan naman sa ito? ina-assist natin dito sa Bataan, Kasi po ang usapin po ng Magna Carta, Miss Sonia, ay for women ay ginigit pa rin siya hanggang ngayon. Kapag hindi mo alam at na ikaw ay naoperahan o nagkaroon ka ng problema sa iyong reproductive, pag hindi mo yun alam, hindi mo yun makakamtan. Halimbawa kung operation, basta maglilib ka na lang, ang gagamitin mo ay yung sickness sa SSS. Kapag alam mo, pwede mong igiit na dapat may additional kang 2 months compensation from the company bukod sa SSS. So kaya po yan, bahagi po yan sa pinidiscuss at binibigay natin na orientation sa mga kababaihan natin. Dahil po hindi po lahat ng company ay ibibigay sa iyo yan. O kaya naman ay ito yung Magna Carta mo, gamitin mo. Hindi po ganun. Ginigiit pa rin po yan. May mga cases po tayo, siguro mga 3 years ago, 4 years ago, talagang nagdi-Department of Labor pa kami para lang i-assist yung mga manggagawang kababaihan natin na nakaranas ng problema sa kanilang reproductive na hindi binibigay yung usapin ng yung benefits ng Magna Carta for women. Ganon din po yung sa solo parent.
Katotoo lang, hindi rin po ganon na ibinibigay. Hindi rin ino-orient yun ng company, hindi yun bahagi ng binibigay ng company. Yun ay kusa mong gagawin o kasama kapag ka naturuan ka ng opisina, pag alam mo, pwede mong i-giit, pwede mong i-process yung mga benefits na yun. Pero kung hindi po yun ibinibigay ng kusa. Oo. Ayun yung nakakalungkot dito sa ating bansa, hindi ba? Bakit nakalagay na sa batas, kailangan mo pa siyang igiit? Kailangan mo pa siyang ipaglaban. Sa madaling salita, kapag napapalusutan yung manggagawa, palulusutan. Opo, Parang malilibre na ganun po pa si rin. company Oo. pagka gano'n. Opo. Mm-mm. Akala po ng manggagawa kasi ang kanyang leave lang kapag ka naoperahan siya sa matres, sa myoma, o ano pa Mm-mm. man, yung sickness niya, kanya yun eh. Benefits Mm-mm. niya yun from Mm-mm. SSS eh. Mm-mm. So, sa Magna Carta kasi company ang magbibigay nun 2 months na katumbas ng sahod. So, papalad ka pag alam mo kasi kaya mong ipaglaban yun. Mm-mm. Kahit naman ang mga kalalakihan, yung mga tatay, hindi ba? Nakalagay din naman sa batas na meron din silang paternity leave na bayad, Opo, hindi opo. ba? Oo. Meron nga po. Kahit na Oo. yun yata, napapalusutan, hindi rin yata yun na masyadong naipatutupad o napatutupad naman. Napapatupad naman po kung marunong din yung tatay. Kaya lang, Mm-mm. Miss Sonia, ang daming requirements pag paternity leave din sa kanila eh. Sa usapin nila, dapat kasal. Yung asawa mong yon Ayun. ay dapat kasal. Asa ng katunayan mo, Ayun. nakasal ka. Dapat, Kasi kung hindi ka makakakuha. dapat may, Maglilib ka. Pag nanganak ang asawa mo, maglilib ka ng yung personal leave mo, yung service incentive leave mo sa labor standard. So, Mm-mm. yun. Mm-mm. Kapag ka ayaw magpakasal, wala kang paternity leave. Ngayon naman, ang puntahan natin, kasi kanina pinakita dun sa VTR yung hirap na hirap ang mga kababaihan na balansehin yung kanilang buhay sa loob ng pamilya at saka yung sa trabaho. Sa madaling salita, meron laging nasasakripisyo. Yes. Ay nako, Milay, kabisado natin yan, hindi ba? Yes, Miss Sonia. Kabisado ko Oo, din oo. yan. Bilang isang babae na nagtatrabaho, meron career at saka meron pamilya at naging solo parent din. Nabanggit mo kanina yung mga solo Yes. parent, yung benefits, kailangan din igiit. Alam na alam natin na napakahirap ng pagbabalanse. Sigurado may masasakripisyo. In fact, sa ilang mga pag-aaral, lumilitaw, kanya nahihirapan ng mga babae na umangat o yung Yes. ma-promote. Sa promotion. Oo, sa oo. promotion kasi hindi katulad ng lalaki. Ang lalaki, kahit na may pamilya siya, kaya niyang mag-focus sa work niya. Yes, Miss Sonia. Kaya niyang ibigay ng todo yung kanyang panahon at kakayahan sa trabaho, samantalang ang babae nakikipaghilahan yung trabaho niya at saka yung responsibilidad niya sa loob ng bahay. Totoo pa rin Yes, ba ito ngayon? Yes. Kasamang Milay? May sa ganyan inyong pa rin, Miss Sonia. Oo. Kasi halimbawa, simple lang, 4 ang anak mo. Kapag ka nagkasakit ang anak mo, sino magpapa-check up? Agad-agad, babae yun. Diba? Magli-leave siya. O kaya liliban siya sa trabaho, mag-half day siya. Tatakbo siya para magpa-check up ng anak. Kung 4 yun sa loob ng 1 taon, so 4 na yun na usapin ng magpapa-check up ka ng anak. So, lagi yun yung babae pa rin yung tatakbo para sa usapin ng paano yung pag-aayos ng problema sa pamilya. So may mga ganong mga cases na nakakapag-focus talaga, mas nakakapag-focus ang kalalakihan. Pero yun po, ganun po yung itsura nun kung sa pagbabalance din sa usapin ng promotion at saka ng karir niya, mas malaki yung oportunidad lagi dun sa lalaki dahil siya nga, kahit na mag-overtime siya ng todo-todo pag uwi niya, matutulog o kakain na lang siya. Si nanay, magtatrabaho yan, mapipilitan po siyang mag-overtime. Ganun po yung nangyayari ngayon, Miss Sonia. Yung 500 pesos na sinasahod ni nanay ay hindi yun kasya. So, aalis siya sa bahay ng alas 7 ng umaga. Bago alas 7, dapat uuwi siya ng alas 3 ng hapon o alas 4 ng hapon para magkaroon naman siya ng quality time sa pamilya niya. Kaya lang si 500 pesos, hindi
hindi yun sapat. So mag-overtime siya hanggang alas 7 ng gabi, hanggang alas 8 ng gabi. So pag-uwi niya, problema niya pa yon. Magluluto siya, magsasaing siya, maglalaba siya, mag-aasikaso siya ng mga anak, hanggang sa pag-aasikaso ng asawa. Sabi nga ng ibang manggagawa dito, maswerte ka kapag tinutulungan ka ng asawa mong lalaki sa pag-aasikaso. Kaya lang, malas mo kapag ikaw lahat at yung asawa mo ay nakahilata lang habang inaantay yung pagkain na niluluto mo. Hindi ko po ito sinasabi dahil against ako sa mga kalalakihan. Kaya lang marami po talagang kalalakihan na ang tingin pa rin sa mga asawang babae ay dapat sila ang tagapagluto, tagapag-asikaso ng anak. Kahit pa pareho kayong nagtatrabaho sa loob ng pabrika. Actually, So, yun yung isang pinakamalaking problema ng mga kababaihan, yung tinatawag na double burden. Oo, double burden siya kasi sa loob, nagtatrabaho siya, meaning nagko-contribute din siya sa income ng family. And yet, siya pa rin ang pinakamalaki ang responsibilidad pagdating sa pag-aayos ng pamilya at lalo na yung maintenance ng bahay. Yes, Miss Sonia, Oo. malaking bagay pa talaga yung pagbabudget. Kasi siya ang nakakakita talaga ng kulang na kulang yung pagsamahin mo na yung sahod ninyong mag-asawa na 500, na 1,500, 500. Pag pinagsama mo yon, kulang pa yon para dun sa family living wage na sinasabi nating 1,196 pesos para mabuhay mo yung pamilya mo. Kaya makikita niya agad na kulang yon. Kulang Oo. yung sinasahod nila. Kaya mas madalas pa ang paggagawa ng anong tawag dito, diskarte o sideline. Nasa babae pa rin yun pagkatapos ng trabaho niya. Nag-iibon sa trabaho, nagwewe na kung ano man ang pinagginagawa niyang mga diskarte para lang sa additional income. Kasi yung budgeting, nasa kanya pa rin lagi eh. Kaya talagang gagawa pa rin siya ng paraan paano makakasurvive yung family. Pero buti sana kung meron siyang iba-budget, hindi ba? Kasi yun, mental burden yun. Hindi ko sinasabing ang mga tatay o mga kalalakihan hindi na-aburido. Palagay ko, Yes po. syempre, mga yan eh. Pareho. Yun kasing inassign na role sa mga lalaki, sa mga tatay, sila sila dapat yung nag-uuwi, di ba, ng kita. O di naturalmente, naaburido rin sila, di ba? Pero sabi mo nga, bagamat naaburido rin ang mga tatay, yung mga lalaking mga nagtatrabaho o manggagawa na nag-uuwi ng income o ng kita sa kanilang pamilya, meron pang ibang pahirap doon sa tinatawag nating double burden, yung mental anguish, no? Yung aburido, kung papaano pagkakasyahin yung kinita ng nanay at tatay, no? At karaniwan, parang bihira na ngayon yung mga babae o mga nanay na hindi nagtatrabaho, no? Iba gusto naman nila pero yung iba napipilitan dahil kulang yung 500 pesos a day na kinikita ng kanilang asawa. Wala pa yung ibang mga deduction dun, Miss Sonia. Oo nga. SSS, PhilHealth, ganun. So bawas pa yon. At itong walang katigil-tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, parang hirap. Yung gobyerno ang may responsibilidad, dapat ayusin niya ito eh. Di ba? Ayusin niya yung tinatawag na pagbaba ng presyo ng bigas na ipinangako, yung 20 pagbaba pesos. ng presyo ng ng mga bilihin, walang nangyayari. And yet itong gobyerno ang mismong may responsibilidad na itulak ang additional wage increase, hindi rin siya gumagalaw. Di ba? So, napakalaking problema na ito na dalahin ng mga manggagawa, lalo ng mga gagawang kababaihan. Thank you for tuning in to So to Speak podcast with Sonia P. Soto. You just listened to the first part of our episode, Bread and Roses, Work-Life Balance para sa Kababaihan. Stay tuned to our Spotify and YouTube channel for the continuation of our topic about the struggle of women in the workplace with Bataan Alliance of Labor Association Secretary Emily Fajardo. Stay engaged, stay inspired, and keep on listening to So to Speak podcast on CLTV 36.